Sa video na ito ay tututukan po natin ang isang maliit ngunit kawili-wiling piraso ng ating sirkulasyon. At yan po ay ang 10 sentimo na inilabas noong taong 2008. Ang bariyang ito ay bahagi po ng new design series na pinangasiwaan ng Bangko Sentral ng Pilipinas o ang BSP. Marami po ang nagtatanong kung may tunay na halaga nga ba ang ganitong barya sa kasalukuyan, lalo na kung itatabi ito para sa koleksyon o kung may market ba ito para sa mga seryosong numismatist. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang bawat aspeto ng 10 Centimo 2008 gamit po ang opisyal na datos mula sa Numista Catalog upang masagot po ang inyong mga katanungan ng direkta at walang paligoy-ligoy. Simulan po natin sa pisikal na katangian nito. Ang 10 sentimo ay inisyu po mula taong 1995 hanggang 2017. At ito po ay may timbang na 2.5 grams. Ayan, 2.5 grams. Ang diameter naman nito ay nasa 17 millimeters. At ang kapal nito ay nasa 1.67 millimeters. Ito ay may bilog na hugis, syempre. Napaka-obvious naman. Bilog na bilog. At ang gilid nito ay reeded o may mga guhit. Ayan, ito po. Ang larawan natin dito kay Numista. Reeded ang kanyang gilid. Ayan. Ang orientation naman ng barya ay isang medal alignment. Yan, isang medal alignment na nangangahulugang kapag iniharap mo ito ng tuwid, ang reverse side ay nakaturo din sa parehong direksyon. Kaya, ayan. Isa sa mga pinaka-interesting na detalye tungkol sa taong 2008 ay ang pagkakaroon po ng dalawang magkaibang subtype o variant para sa taong ito. Kung susuriin po natin ang catalog ng Numista, makikita po natin na ang 2008 10 sentimo, ayan, ayan po, 2008 na 10 sentimo, ayan, ito po, dalawa. Ito yung una at ito naman yung pangalawa. Ayan. Ang KM number 270.1, ayan, Rev. .1. Ito po yung una. At ito naman yung pangalawa, KM number 270.2. Ang dalawang variant na ito ay nagkakaiba po sa disenyo ng kanilang overs o ang harapang bahagi kung saan nakasulat po ang halaga. Ang KM 270.1 ay gumagamit po ng tinatawag na reverse 1 na disenyo. Ang bersyon na ito ay napakabihira dahil ang frequency po nito sa database ay nasa 0.2% lamang. Ang ibig sabihin nito, napakaliit ng tsansa na ikaw ay makahanap ng ganitong particular na variant sa mga lumang barya. Sa kabilang banda naman, ang mas karaniwan na bersyon ay ang KM 270.2. Ito po ay may frequency na 9%. Sa variant na ito, ang disenyo po ng overs at reverse ay nagpapakita ng selyo ng Bangko Sentral ng Pilipinas na may nakasulat na Bangko Sentral ng Pilipinas 1993. Kagaya nito. At yan po ay makikita sa likod. At ang Republika ng Pilipinas 10 Centimo 2008 sa harapan naman nito. Kaya yan. Ang mint mark po nito ay pi. Ayan, dito po. Ayan po yung kanyang mint mark dito. Ang pi na nangangahulugang ito po ay ginawa mismo sa BSP Security Plant Complex sa Quezon City. Dito naman tayo sa isang sikat na tanong. Totoo bang madali itong kalawangin? Ang sagot ay oo. At ito ay may scientificong basihan batay po sa composition ng barya. Ang metal composition po
ng 10 Centimo 2008 ay copper-plated steel. Ibig sabihin nito, ang core o ang pinaka ilalim na material ng barya ay purong bakal at binalutan lamang ito ng manipis na layer ng tanso o copper sa labas upang maging kulay orange o brown ang itsura nito. Dahil bakal ang pangunahing laman nito, kapag ang manipis na copper plating ay nagasgas, nabasag o naluma na dahil sa sirkulasyon, ang bakal po sa ilalim ay nai-expose sa hangin at saka moisture. Kapag naganap po ang reaksyong ito, mabilis na magkakaroon po ng chemical reaction na nagiging sanhi ng iron oxide o kalawang. Kaya ang masasabi ko po rito ay ang kahinaan po na ito sa kalawang ang dahilan kung bakit napakahirap makakita ng 10 Centimo 2008 na nasa perpektong kondisyon ngayon. Karamihan po sa mga umiikot o natatagpuan sa mga lumang alkansya ay mga itim na batik, bawas ang ningning o kaya ay tuluyan ng kinain ng kalawang ang mga gilid nito. O kaya ay tuluyan ng o ito ang dahilan kung bakit ang mga baryang bakal na ganito ay nangangailangan po ng mas maingat na storage tulad ng paglalagay sa mga coin capsule o flip holders upang hindi po ito ma-expose sa halumigmig. Ngayon ay magkano nga ba ang halaga nito kung bibilhin ng isang kolektor ngayong taon? Tingnan natin ang opisyal na pricing guide natin dito batay po sa kondisyon ng barya para sa mas karaniwang variant na KM number 270.2 or 0.2. Ang halaga po ng barya na ito ay mahigit na nakasalalay po sa estado or kalagayan ng pagpapanatili po nito or condition. Para sa kondisyong fine, ang nakatalagang halaga po rito ay 10 pesos. Kung ang barya naman ay nasa very fine, yan, na kondisyon, kung saan malinaw pa ang mga letra, ngunit may kaunting gasgas, ang halaga po nito ay nananatili pa rin sa 10 pesos. Para naman sa extremely fine or XF na condition, ang presyo ay nasa 10 pesos pa rin. Subalit kung ang barya ay umabot sa antas ng almost uncirculated, yan, ang halaga po nito ay tumataas na sa 17 pesos. Para sa mga pambihirang piraso na nasa uncirculated condition, yung UNC, yung mukhang bago, makintab at walang anumang gasgas, ang halaga po nito ay maaaring umabot sa 36 pesos bawat piraso. Ngayon, ang aking opinion dito, ang mga presyong ito ay nagpapakita ng halaga ng barya ay mas mataas kaysa sa face value nito na 0.10 or 10 centimos. Ang pagtaas na ito ay dala po ng numismatic value o ang halaga nito bilang isang collectible item, lalo na para sa mga kolektor na nagbubuo ng kumpletong taon ng new design series mula 1995 hanggang 2017. Ayan, dito naman po tayo pumasok sa huling katanungan. Kung meron ka nito, mas mabuti bang ibenta mo ito o itago na lamang? Ang masasabi ko po dito ay kung ang hawak mong 10 Centimo 2008 ay galing sa bulsa o sirkulasyon at may mga sinyalis ng kalawang o gasgas gaya ng nakikita natin dito, mas mabuting itago mo na lamang ito bilang bahagi ng iyong personal na koleksyon o memorya ng lumang serye ng barya. Ang halaga nito na 10 pesos ay hindi sapat upang magbigay po ng malaking kita kung iisipin ang abala sa paghahanap ng bibili. Gayunpaman, kung ikaw ay may hawak na UNC o uncirculated condition o kaya naman ay natuklasan mo ang hawak mo ay ang napakabihirang KM270.1 variant na may 0.2% na frequency, ibang usapan na yan. Sa aking opinion, ang mga premium na pirasong ito ay mas mainam na ibenta
sa mga lehitimong numismatic groups o collectors na naghahanap ng partikular na taon na may mataas na grade. Yan ang pag-unawa po sa tamang detalye at kondisyon ng barya, ang susi upang hindi po maluko sa tunay na presyo ng mga lumang barya sa market. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kabarya. Maaaring panoorin na rin po ninyo ang recommended video natin dito.